Ma'am, tatanggalin na po natin ang benda nang sa ganun makita niyo po ang resulta mula sa surgery. Napalunok si Hazel at hinintay ang gagawin ng doktor sa kanya. Nakapikit ang mga mata niya habang dahan-dahan na tinatanggal ang benda sa kabuuan ng mukha niya. Huminga siya ng malalim at ilang sandali lang sa pag-ikot ng benda ay natanggal ito dahilan para dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Napakaganda niyo po, ma'am. Saad ng nurse na kasama ang doktor. Parang wala naman po pinagbago sa mukha niyo dito sa picture. Wika ng babaeng doktor habang hawak ang tablet nito. Nanatili ang tingin ni Hazel sa malaking salamin na nasa kanyang harapan. Hindi pa rin siya makapaniwala na may isang taong lihim siyang sinusuportahan ng pinansyal dahil nawalan siya ng pera sa mga nakalipas na taon. Nawala ang lahat sa kanya pagkatapos ng isang malaking aksidente na naging daan upang maghirap siya at mapunta sa malayong lugar. Hazel, iha! Umalingaw-ngaw ang boses ng isang matandang babae. Ito ang umampun sa kanya at ang nag-alaga noong hindi niya lubos makilala ang sarili. Nanay Feli. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Napakaganda mo, iha. Wala pa ring pinagbago ang mukha mo. Nawala na rin ang peklat sa iyong mukha. Maayos ka na ulit na nakakakita. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Napangiti si Hazel at agad niyakap ang matanda. Maraming salamat po, nanay. Maraming salamat po dahil hindi niyo ako iniwan. Hindi mo dapat ako pasalamatan, iha. Hindi ako. Umiling ang matandang babae. Sino po? Humiwalay si Hazel at tinignan ng matanda. Sabay silang napatingin sa pinto. Nang pumasok dun si Kevin, dahilan para manlaki ang mga mata ni Hazel at mapaawang ang kanyang labi. Matalim ito nakatingin sa kanya. Bakas ang galit sa mga mata nito na pilit itinatago. Ikaw? Bulalas ni Hazel. Kamusta lagay mo? Bakit? Paano mo ako nahanap? Hindi na mahalaga yun, Hazel. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka. Maayos na ulit ang mukha mo at ang balat mo. Napalunok ang babae habang hindi inaalis ang tingin dito. Ito ang dati niyang nobyo. Ito rin ang tinatawag niyang greatest love na hanggang ngayon, may nararamdaman pa rin siya dito. Ngunit dahil sa isang aksidente, nawala ito sa kanya. Iniwan sila ni Feli kaya dalawa na lang sila sa kwarto at tahimik na nakatingin sa isa't isa. All this time, ikaw ang tumutulong sa akin sa pinansyal? Tanong ni Hazel. Tumango ang lalaki. Nahanap kita. Nung may tumawag sa cellphone ko gamit ang numero ng cellphone mo. 3 taon kang nawala, Hazel. Ni hindi ka namin mahagilap. Hinanap mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Napalunok si Kevin dahil ang totoo. Natakot siya na baka hindi niya na makita pa ang babae. Na hindi niya na mahahagkan pa si Hazel. At hindi niya na ito mababalikan pa. Hinanap kita. Bakit? Sana hinayaan mo na lang ako, Kevin. Napailing si Hazel at tumulo ang luha sa mga mata niya. Nagtagis ang bagang ni Kevin. Hindi ko kayang pabayaan ka. Lalo na't alam ko hindi ka papatay. Lalo na't alam ko nagsisinungaling si Hailey. Dahil ramdam kong buhay ka at heto ka ngayon sa harap ko. Alam nilang patay ako? Tumango si Kevin, dahilan para mapasinghap ang babae at nagtagis ang panga sa kadahilanan na alam niya ang ugali ng kanyang kapatid. Tinignan niya si Kevin. Nakitang mapungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Gusto kong malaman na nangyayari, Kevin. Pulis ka at alam kong magpahinga ka muna. Tsaka na natin ito pag-usapan. Please, I'm begging you. Halos pabulong na ang boses ni Hazel. Oo, Hazel. Sasabihin ko ang mga nangyari pero sa ngayon, kailangan mo muna magpahinga. Tsaka na natin pag-usapan. Huminga siya ng malalim at naramdaman niya ang paghawak ni Kevin sa kamay niya.
Hindi niya akalain na sa gitna ng sitwasyon, ito ang nagsilbing anghel niya. Na sa gitna na nangyaring aksidente, si Kevin pa rin ang unang makikita niya. Tinignan niya ito na marahang hinaplos ang palad niya. Salamat. Ikaw na naman ang tumulong sa akin. Umiling ang lalaki. Hindi ko na kaya pang mawala ka sa pangalawang pagkakataon. Ayoko magsisi ulit, Hazel. Napasinghap ang babae at napangiti. Di ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang Kevin na minahal ko. Nakakatawa lang. Sa ganitong sitwasyon mo pa ako madadatnan. Wala akong pakialam, Hazel. Please, magpagaling ka. Nakikiusap na sabi ni Kevin at hinalikan na likod ng palad ng babae. Mas lalong bumuhos ang luha ni Hazel dahil ramdam niya ang pagiging sinsero ng mga mata nito. Halos mamula na ang mata ng lalaki sa pagpipigil ng emosyon. Salamat, iho. Saad ni Feli. Ngumiti lang si Kevin at tinignan ng babae bago ang matanda. Babalik po ako dito pagkatapos ko asikasuhin ang lahat. Ngumiti ang matandang babae. Mag-ingat ka. Laging bukas ang tahanan ko para sa'yo. Tahimik na pinanood ni Hazel ang lalaki. At tahimik din siya nagdadasal na sana hindi ito mapagod sa kanya. Habang inaalala ni Hazel ang nangyari, hindi niya kailanman makakalimutan ang aksidente na nangyari noon. She was kidnapped. Tanging ang bibig niya lang ang malaya dahil ang mga mata niya nakatakip at ang kanyang mga kamay at ang paa nakatali. Hindi lang pumawala sa isip ko yung nangyari 3 taon na nakalipas. Saad ni Hazel habang naghahanda ng mga plato sa lamesa. Baka naman sumakit ang ulo mo niyan. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo munang alalahanin yun. Bumuntong hininga ang matanda. Madilim noon. At ang tanging naaalala lang niya ay ang kakahuyan at ang mga huni ng ibon. Puno ng tawanan at halakakan sa buong lugar kung saan siya at ang tanging nagawa niya lang, umiyak at magmakaawa. Hindi para sa kanya kundi dahil sa dinadala niyang sanggol sa sinapupunan niya na ngayon ay wala na dahil sa aksidente. Kung paano niya kinaya ang sakit. Maging si Hazel hindi niya rin alam. Oh, Kevin! Ngumiti si Ernesto. Magandang tanghali po. Saad ng lalaki. Sa isang kamay nito ay ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Napalingon doon si Hazel at napangiti siya dahil nakita niya ang lalaki. Agad niya itong inasikaso. Kahit pa hindi siya komportable o dahil baka hindi niya masabi na kasalanan niya kung bakit nawala ang anak nilang dalawa. Umupo sila ng sabay at inasikaso agad sila ni Feli na masayang nakatitig sa kanila. Hindi ka abala sa gawain mo? Tanong ni Hazel. Maaga kong tinapos ang trabaho ko para mapuntahan kita agad dito. Napatango ang babae. Sige, kain ka na. Wala ka bang gagawin pagtapos ito? Umiling si Hazel. Magpapahinga lang ako, yan ang utos ng doktor sa akin. Sabay-sabay silang kumain. Tuwang-tuwa si Hazel dahil sa kanyang mga itinuturing na magulang. Hindi niya akalain na mararamdaman niya pa rin ang pagmamahal ng isang magulang dahil pinaranas yun ni Feli at Ernesto sa kanya. Nang matapos silang kumain, naglakad-lakad si Hazel at Kevin sa labas. Ano nga pala sasabihin mo? Nandito ka ba para sa balita? Pumunta ako sa mansyon niyo para alamin ko ano nangyari. Ang mami mo, hinahanap ka pa rin. Ang ama mo, todo ang pagtatrabaho. Si Hailey masaya na mamasyal sa iba't ibang bansa. Kwento nito. Ang saya nila. Saad ng babae habang nakatitig sa puno. Maraming nangyari sa nakalipas na taon. Maraming nagbago. Maraming nakalimutan ka na. Maraming na ring pagbabago sa pamilya niyo. Si Hailey, anong balita sa kanya? Maganda ang buhay niya. Mukhang mas masaya pa siya ngayon dahil sa kanya nakafocus sa mga magulang mo. Sunod-sunod din ang tagumpay niya dahil siya na ang aking CEO ng kumpanya niyo. Hindi alam ni Hazel ngunit umusbong ang galit sa kanyang puso. Alam niya at ramdam niya
na may kinalaman ito sa nangyari sa kanya dahil wala siya ibang sisisihin kundi ang kambal niya na malaki ang inggit sa kanya. Ang kambal niyang karibal niya sa lahat na kahit anong pagpapaintindi ang gawin niya, gagawa ito ng paraan para mawala siya. Wala namang bago sa kapatid ko, Kevin. She gets what she wants. Nakulang na lang pumatay siya para lang hindi siya maungusan ng kahit na sino. Kilala ko si Hailey. Alam ko rin ang demonyo niyang ugali. Bakit? Sa tingin mo ba may kinalaman siya sa nangyari sa'yo? Tinignan niya si Kevin at naisip na naman ang sanggol na nawala sa sinapupunan niya. At kung sasabihin ngayon, ano kaya gagawin nito? Hazel, may di ka ba sinasabi sa akin? Wala. Naisip ko lang na kayang-kaya ko ni Hailey kung tutuusin. At hindi ko alam kung bakit sinasabi ng utak at puso ko na may kinalaman siya sa aksidente. Sigurado ka ba? Suminghap ang babae at dinilat ang kanyang mga mata. Oo. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga nangyari sa kanya at sa mga magulang ko. I guess they're okay kahit wala ako. Anong plano mo? Pag-iisipan ko pa. Sa buong magdamag, ang tanging ginawa nila mag-usap at mag-enjoy. Sa mga tindahan na may masarap na pagkain, tawanan at halakhakan na nangyari sa kanilang dalawa. At kahit paano gumaan ang pakiramdam ni Hazel. Ngunit nang magpunta sila sa isang kariton, ay nakita ng babae ang isang baby stuffed toy. Cute naman ito. Oo nga. Natawa si Kevin at tinaplos ang isang laruan na pambata. Naalala ni Kevin ang pagsasama nila ni Hazel at ilang beses nilang pag-iisa para lang mabuo ang pangarap nilang anak na parang imposible pa. Gusto mo bilhin natin? Pwede ba? Tanong ni Hazel. Kaagad na nagbayad si Kevin at kumuha ng ilan pang baby stuffed toys. Kaya napaiyak na si Hazel. Napahawak siya sa kanyang tiyan at naalala ang ilang linggo na pananatili ng kanyang anak sa sinapupunan niya. Hazel? Hazel? Why are you crying? Wala naman. Ang cute kasi na stuffed toys eh. May naalala lang ako. Sigurado ka ba? Okay ka lang? Tumango si Hazel at agad tinignan ng lalaki. Dahil sigurado siyang kapag nalaman ito ang nangyari, aapaw ito sa galit. Sigurado ka ba sa gagawin mong desisyon, Hazel? Napatingin siya sa kanyang nanay Feli na pumasok sa kwarto. Ngumiti siya at tinignan na isang maleta na kulay itim at ngayon nakalabas na at nakalagay doon ang gamit niya. Nay, kailangan ko na pong bumalik. Marami pong nangyari sa mga magulang ko at ayoko pong isipin nilang patay na nga po ako. Paliwanag ni Hazel. Naiintindihan kita, iha. Nag-aalala lamang ako sa iyo at baka imbis na maayos ang buhay mo magkaroon pa ng gulo. Lalo na, wala kaming dalawa doon ang tatay mo. Saad ni Feli at hinaplos ang kanyang buhok. Kasama ko po si Kevin kung nag-aalala po kayo. Nakangiting sabi niya. Ito ang naging desisyon niya. Na mula noong isang araw, pinag-iisipan niya na. Gusto niyang itama ang lahat. Gusto niyang kumprontahin ang kapatid at makapaghiganti sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang anak. Alam niyang magiging mahirap to dahil kadugo niya ang kalaban niya. Ngunit hindi mapapantayan ng kahit anong kagustuhan niyang ituwid ang baluktot na utak ni Hailey. Huwag ka mag-alala, Nay. Mag-iingat po ako. Lagi po akong tatawag sa inyo. Sa ngayon po, kailangan ko itama lahat. Hindi para sa akin, kundi para sa nawala kong anak. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka ha? Nandito lang kami ng tatay mo. Mabilis siya nakipagkita kay Kevin. Nasakay na itim na kotse kasama ang sekretarya nitong si Royce. Sumakay siya doon at hindi na muling nilingon pa ang matandang mag-asawa na nakatingin sa kanila.
Huminga siya ng malalim at agad na napalingon kay Kevin nang hawakan nito ang kamay niya. Nandito lang ako. Seryosong sabi ni Kevin. Alam ko. Ilang oras na naging biyahe nila, ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng traffic, hindi inaasahan ni Hazel na makikita niya ang kanyang pamilya sa isang restaurant. Napatitig siya doon at nanikip ang dibdib niya nang makitang masayang nagtatawanan ng mga ito kasama si Hailey. Nakita niya ang kanyang kakambal na naglagay ng icing cake sa ilong ng kanyang ama. Ngunit mas napansin niya ang damit na suot nito. Sa kanyang damit na yon, maging ang alahas, alam niyang kanya. Hazel. Mabilis na pinunasan ng babae ang kanyang luha. Malapit na ba tayo? Almost. Okay ka lang ba? Ngumiti siya at tumango. Alam niya na ang pag-uwi niya dito, mahirap para sa kanya. Ngunit kailangan niya itong gawin. Para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang inosenteng anak. Nakarating sila sa isang condominium building. At alam ni Hazel na dito nakatira ang lalaki. Dito ka muna mananatili ng ilang araw. O gusto mo mag-book? Hindi na, Kevin. Dito naman talaga ako nagsistay nung tayo pa. Are you sure? Oo. Mas magiging ligtas ako dito. Nakarating sila sa pinakamataas na palapag kung nasa ng penthouse ng lalaki. Pumasok sila sa pinto at napasinghap si Hazel dahil halos walang pinagbago ang malaking sala nito. Ang mga gamit bahagyang nabago ng konti. Malinis at maaliwalas ang kapaligiran kaya nanindig ang balahibo sa katawan niya dahil sa kakaibang pakiramdam. Iaakyat ko na lang ang mga gamit mo. Thank you ah. Marahang pinasadahan ni Hazel ang kabuuan ng lugar. Nanikip ang kanyang dibdib nang makita ang picture nila sa side table at ang mga solo niyang litrato na pinapicture frame pa ni Kevin. Huminga siya ng malalim at hinawakan yon kaya napangiti siya. Habang pinagmamasdan kung gaano kaganda ang ngiti sa kanyang labi, ganon din kay Kevin. Diyan ko nilagayan. Tinitignan ko kasi tuwing malungkot ako. Gusto mo ba itago ko? Di na. Mas gusto ko makita to na nasa bedside table mo. Saan mo nilagay ang mga stuffed toys? Nasa side table ng kama, bakit? Pasensya ka na ha. Mananatili pa ako dito. Saglit lang naman to at hindi rin. Hazel. Lumapit ito at hinawakan na magkabilang braso niya. Hindi ka kailanman nag-iistorbo sa akin. Bahay mo to. Tahanan mo. Dito ka na natili noon. Tayo man o hindi. Kaya please, feel at home. Bumilis ang tibok ng puso ni Hazel at napangiti na lang. Hinayaan niya si Kevin na magluto ng pagkain para sa kanilang dalawa. Hinayaan niya ang sarili na damahin ang pakiramdam na noon pa man ay miss niya na. Naamoy niya ang paborito niyang carbonara. Dahilan para kumalam ang kanyang sikmura. Kakain na tayo. Saad ni Kevin habang may kausap sa telepono. Tatawagan na lang kita, Royce. Bakit daw? May event bukas ng gabi ang mga magulang mo. Gusto nilang pumunta ako para kay Hailey. Para saan na event? Tumaas ang posisyon ni Hailey sa kumpanya. Siya na ngayon ang mag-handle ng ibang branch ng wine company niyo. Natigilan siya at naikuyom ang kanyang palad. Dahil ang posisyon na tinatamasa ng kapatid niya dapat para sa kanya. Lahat ng gusto ng kapatid niya dapat para sa kanya. Dahil siya ang inutusan ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim at tinignan si Kevin na nakatitig sa kanya. Pupunta tayong dalawa. Ano? Hindi habang buhay, kailangan ko magtago, Kevin. Alam ko na napakabilis ito pero sa tingin ko ito ang tamang panahon para itama ang kamalian na ginawa ni Hailey sa akin. Kung ganon, sige. Tatawag ako ng fashion designer para sa damit mo. Ikaw ang date ko bukas. Napangiti naman si Hazel at tinitigan ng lalaki. Sabay silang lumabas ng kotse habang ang damit na sadyang pinagawa ni Kevin kay Hazel ay nakatabing sa kanyang muka. Tela yun na maliit. Tila ba nagbistulang prinsesa ang babae sa suot niyang pulang gown na may tela na kalahati
sa kanyang muka. Pareho sila ng kulay ng kasuotan. Ngunit ang mas nagpaganda ay ang makeup ni Hazel. Sino yung kasama niya? Bago niyang girlfriend? Teka, talaga naglalakad silang dalawa habang nagsasalita si Hailey sa unahan? Tinignan ni Hazel ang kanyang kambal na masaya nagsasalita sa unahan, ngunit huminto ito. At nangunot ang noo at diretso ang tingin sa kanya. Sinadya nilang maglakad sa unahan nang malaman ng lahat o makita ang susunod niyang gagawin. Huminto si Hazel sa gitna. Diretso pa rin ang tingin niya sa kambal. Wait. Anong ginagawa mo, Kevin? Tanong ni Hailey at awkward na ngumiti sa harap ng maraming tao. Iho, nagsasalita ang aking anak. Sino ba ang kasama mo? Umupo na kayo. Saad ng matandang lalaki. Huminga ng malalim si Kevin. Hindi niyo po ba naalala kung sino ang kasama ko ngayon sa araw na to? Hindi namin siya kilala. Saad naman ng isang matandang babae. Ngumiti si Hazel at dahan-dahan na tinanggal ang pagkakaribo ng tali sa kanyang muka at unti-unting bumungad ang muka niya sa harap ng maraming tao. Napatayo ang ilang kamag-anak ni Hazel habang ang iba napatakip ng kanilang bibig. Ako po ito si Hazel. Gulat na napatingin sa kanya ang mga magulang na natapon pa ang baso ng wine sa pagkagulat. Hindi nila inaasahan pare-pareho na ang patay na tinutukoy nila ngayon ay nasa kanilang harapan na para bang isang patay na bumangon sa pagkakahukay. Tinitigan ni Hazel ang kapatid na nakaawang ang labi. Halos lumuwa ang mata nito sa gulat. Anak! Nanghihina na tawag ni Helena sa kanyang panganay. Hazel, ikaw ba talaga yan? Nanginginig ang mga ito habang lumalapit sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang mahawakan ng kanyang mga magulang. Bumuhos ang luha sa mga mata nito. Niyakap siya. Ngunit pinipigilan ni Hazel ang umiyak dahil hindi ito ang tamang oras. Diyos ko, ang anak ko! Umiiyak na saad ni Helena. Hazel? Mommy? Akala ko, oh my God! Saad ng ilang kamag-anak nila. Bumuhos ang luha sa mga mata ng magulang ni Hazel. Si Hailey naman naistatwa sa stage. Ang mga mata nito matalim na nakatingin sa kanya. Ngunit naroon ang takot at kaba na inaasahan ni Hazel. Paano nangyari to? Paano nangyari na magkasama kayo ni Kevin? Ano nangyari sa'yo? Lahat kami. Naniwalang patay ka na and I'm sorry. Saad ni Leonardo, ang ama niya. Mahabang kwento po. Kahit gaano pa yan kahaba, handa kami makinig. Hailey, hindi mo ba lalapitan ang ate mo? Huminga ng malalim si Hazel at agad siya lumayo kay Hailey nang akma siya nitong yayakapin. Hindi niya ito pinansin. Ngunit ramdam niya ang pagkailang nito. Bagay na gusto niya. Ngumiti siya sa mga magulang na hanggang ngayon di pa rin makapaniwala na buhay siya. Kay Kevin po ako, titira pansamantala. Hindi po ako babalik ng mansyon. Bakit naman ayaw mo? May problema ba, anak? Ang tagal ka naming hinintay. Ang tagal ka namin. Suminghot si Helena at halos hindi na siya bitawan. Bibisita po ako. Pero makasama po kayo. Hindi ko po muna papayagan. I need to heal. Sana maintindihan niyo ako. Pero anak, mas maganda siguro kung sa amin ka titira. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami kaming katanungan. Tinignan ni Hazel si Hailey na hindi na mapakali. Ang kaninang masayang mukha nito napalitan ng pagkabalisa at hindi na komportableng pakiramdam. Huminga ng malalim si Hazel at nilingon ang mga magulang na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Babalik po ako pero hindi po sa ngayon. Kailangan ko pa kasing magpa-check sa doktor. Bakit? May nararamdaman ka ba? May mga nangyari ba? Ilang taon ko nawala, anak. Saad ni Helena. Tumikim naman si Kevin. Sir, ma'am, mas mabuti pang hindi natin pilitin muna si Hazel. Kababalik na lang po mula sa ospital. At hindi pa siya masyado magaling.
Let's give her space. Sa bandang huli, tumango na lang ang magulang ni Hazel at hinaplos ang buhok ng anak. Nagpatuloy ang party, ngunit ang kaninang masiglang si Hailey nawala na. Umupo siya sa lamesa kasama ang mga magulang, ngunit ngumisi siya sa hindi mapakali niyang kapatid. Di ka ba masaya nakabalik na ako? Masaya. Saad ni Hailey at ngumiti. Masayang-masaya ako nandito ka, ate. Tagal ka naming hinanap. Talaga? Masaya rin ako sa wakas nandito ka na. May katulong na ako sa lahat ng negosyo na iniwan mo. And as your younger sister, tutulungan din kita magpagaling. Peking ngumiti si Hazel at pinagmasdan ng mga magulang. Ngunit hindi maalis sa isip niya ang sanggol na nawala sa kanya. I'm happy for you, Hailey. Thanks, ate. But I'm not happy with what you did to me. Natigilan ito. Dahilan para magkatinginan silang dalawa. Bagong umiti ng matamis si Hazel at tumayo para pumunta kay Kevin na pinapanood lang siya. Habang tinatahak niya ang dating kwarto, nakita niya ang pagbabago na naging dahilan ng pagkabigla niya. Lahat ng gamit ay kay Hailey na, ngunit ang mga damit niya nasa loob ng malaking cabinet ng kapatid, maging ang mga alahas at iba pang gamit pagmamay-ari na ni Hailey. Nilagay ko lahat yan dyan. Sabi kasi ni Mami pwede na raw ako dito. Pero gusto mo ba na ilagay ko lahat? Hindi na. Kalmado niyang sagot. Bakit naman hindi? Hindi na ako titira dito. Kay Kevin ako mananatili. Kaya pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Alam ni Hazel na konting kalabit na lang sa kanya sasabog siya. Ngunit hanggat maaari gusto niyang unti-unting mahihirapan ang kapatid niya. Gusto niya makita mismo ng dalawang mata niya ang katotohanan na alam niyang ikakagalit ng kanilang mga magulang, lalo na si Kevin. Nagkabalikan kayong dalawa? Hindi. Pero kung gugustuhin ko makipagbalikan sa kanya, hindi mo malalaman. You've changed, ate. Ang laki na ng pinagbago mo. At nakakagulat pa rin na nandito ka. Halos iyakan ka namin. Dahil ang buong akala namin patay ka na. Natawa si Hazel at pinagmasdan ng kapatid. Hindi na mamatay ang masamang damo, Hailey. Huwag kang mag-alala. Ang pananatili ko dito hindi rin magtatagal. Pwede mong gawin ang gusto mo, total. Yan naman ang forte mo. Mang-agaw. Lumabas si Hazel sa kanyang kwarto at agad sumunod sa kanyang kapatid. Maya-maya lang pumasok ang isang kasambahay na may dalang pulang box na may itim na ribbon para kay Hailey. Pinanood niya yon at maliit siyang napangiti nang malakas na sumigaw ang kapatid niya na makita ang laman nun. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Helena. Mami, pakialas po yan! Sigaw ni Hailey. Nanginginig na tinuro ang laman ng kahon. Isang baby doll na puno ng dugo at stuffed toy ang nasa gilid nito. Please! Sino nagdala niyan? Tanong ni Leonardo, nakabababa lang na hagdan. Hindi po namin alam, sir. Bigla na lang po may nag-deliver niyan. Kaya akala ko po ay talagang regalo. Natatarantang sabi ng kasambahay. May kaaway ka ba, Hailey? Inosenteng tanong ni Hazel. Napatingin sa kanya ang kapatid, ngunit inosente niyang tinignan ito habang may hawak na baby doll at may dugo pa. Umiwas agad ng tingin si Hailey sa kanya, kaya natawa siya. Alam ng kapatid niya na buntis siya. Alam nito na nagdadalang tao siya nung gabing yon. Pero mas pinili nitong patayin siya. O baka naman, hindi mo pa iniinom ang gamot mo? Tanong naman ni Hazel. Shut your mouth! Malakas na sigaw ni Hailey. Ngumiti siya. Baka kasi sa sobrang mainitin ng ulo mo, hindi mo napapansin na may kaaway ka sa paligid mo. O baka naman kasi sa... Ang sabi ko, manahimik ka! Manahimik ka kung ayaw mong... Mahigpit itong hinawakan na magkabilang balikat niya. Ano? Hindi nakasagot ang kapatid niya. Nagtagis ang panga niya. At lalong nilapitan ng kapatid na nangingilid ang luha sa mga mata. Please,
Tumigil ka na. Bakit? May ginagawa ba ako sa'yo? Tignan mo, nakatingin sa atin sila mommy. Huwag mo naman ipakita sa kanila na may sakit ka. Ngumiti si Hazel. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ni Hailey, dahilan para mas lalo niyang naising inisinto. Binitiwan ni Hazel ang doll at agad na umalis ng may ngiti sa labi. Sumakay siya ng kotse para kitain ng investigador na inuupahan niya para maghanap ng iba pang impormasyon maliban sa alam niya. Miss Hazel, I'm George. May nahanap ka na ba? As of now, konti pa lang nalalaman ko. Di pa masyadong detalyado. Napatango si Hazel at bumuntong hininga. Kailangan ko na ebidensya magtuturo kay Hailey na siya ang mastermind sa lahat ng to. Maging ang doktor na madalas kausap ng kambal ko, dapat mong alamin kung sino at ang gamot na iniinom niya. Pero ang importante ay ang sindikato na nakausap niya bago ako maaksidente at masunog ang kotse ko. Kailangan niyang malaman lahat-lahat bago niya sabihin kay Kevin ang tungkol sa pagkawala ng anak nila. Gusto niya makasiguro na maayos ang lahat bago siya gumawa ng plano. Ngunit hindi kailanman magbabago na kailangan niyang turuan ng leksyon ng kapatid niya. Maraming salamat, George. Tawagan mo na lang ako kapag may nahanap ka pang impormasyon. Mabilis siyang umalis doon at agad umuwi sa penthouse. Mabilis niyang pinagawa ang isang papel tungkol sa isang article na may sakit sa pag-iisip ang kanyang kapatid. Gusto niyang maghiganti para sa anak niya at gagawin niya lahat upang makabawi siya sa lahat ng kahayupan na ginawa ni Hailey sa kanya. Hello, Miss Hazel. Nagawa na po namin na utos mo. Ang mga article link, ipapasa na lang sa mga kaibigan, endorsers, at sa kanyang nobyo kagaya ng sinabi niya sa akin. Saad ng isang babae. Tumango si Hazel at blankong tinignan ng kahon na naglalaman ng pregnancy kit niya noon. Gawin mo lahat ng inutos ko. Pagkatapos niyan, idikit niyo sa opisina ang pinagawa kong poster na sa ganon, maalala niya ang ginawa niya sa akin. Sige po, ma'am. Binaba ni Hazel ang tawag at bumuntong hininga habang tinitignan ng kahon. Gusto niyang umiyak, pero pinigil niya ang sarili. Hazel! Mabilis na pinaalis ng babae ang kanyang luha. Nababagsak na sana. Tinago niya ang kahon. Nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Okay ka lang? Umiiyak ka ba? Hindi, napuwing lang. Siguro kailangan ko lang maglinis dito sa penthouse mo? Maalikabok eh. Tinitigan ni Kevin ang babae. Saka ito bumuntong hininga. Pwede ka magsabi sa akin. Huwag mo itago. Baka nakakalimutan mo pulis ako. At negosyante. Napalanok ang babae at agad umiwas ng tingin. Samantala, napatitig si Hazel nang makitang nagwawala ang kapatid niya at panayang iyak nito sa mga magulang niya. Tinitigan niya ang kambal habang kalmado niyang iniinom ang tubig. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nararamdaman ka na pala? Tsaka magulang mo kami, Hailey. Ano bang nangyayari? Wala akong sakit, ma'am. Wala akong sakit. Kung ano man yung kumakalat, hindi yung totoo. Sigaw ni Hailey. Tinignan niya ito na parang masisiraan ang bait sa nangyayari. Huminga siya ng malalim at nagkatinginan silang dalawa. Nanlalaki ang mga mata nito bago siya sinugod. At mahigpit na hinawakan ang braso niya kaya napalunok siya. Hugh! Alam kong alam mo yung nangyayari. O baka nga ikaw yung nagkalat ng kung ano-ano dito sa mansyon. Ba't ko naman gagawin yung bagay na yun, Hailey? Dahil alam kong gagawin mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat para ipagmalaki sa kanilang lahat kung anong klase kang tao. Nagtagis ang panga niya. Alam mo sa ating dalawa, kung sino may kasalanan, di ba? Hindi ako yon. Alam mo rin sa ating dalawa kung anong katotohanan. Kaya kung ayaw mo sabihin ko sa kanila lahat, manahimik ka. At huwag akong pagbintangan mo sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Natigilan si Hailey at unti-unti itong umatras sa kanya. Mabilis na kinuha ni Hazel ang kanyang bag at iniwang nagtataka ang mga magulang. Nangingilid ang luha niya
Ngunit kailanman wala siyang pinagsisihan dahil tama ang ginawa niya. Kevin? Tawag ni Hazel. Napakurap ang lalaki nang makita niya ang kahon, hinawakan niya ito. Dahan-dahan niyang nilingon ng babae na nanlalaki ang mga mata. Napaatras si Hazel at agad na palunok. Ano to? Wala yan. Akmang kukunin ni Hazel ang kahon ngunit tinaas to ni Kevin. Akin na sabi eh. Buntis ka? Nasaan ang bata? Akin na, Kevin. Nasaan ang bata, Hazel? Please, nasaan ang bata? Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata niya habang nakatingin kay Kevin. Namumula ang mga mata nito at halatang pigil ang emosyon na gustong lumabas sa itsura nito. Dahan-dahang lumapit si Kevin sa kanya at nanginginig na hinawakan ang kanyang kamay. Buntis ka. 3 taon na nakalipas. Ngayon nagkita tayo, nasan siya, ha? Wala na siya, Kevin. Wala na siya. Anong wala? Patay na. Patay na yung anak natin. Patay na siya. Nagangat ng tingin si Hazel at bumuhos ang luha niya. What? Suminghap siya at tinignan ang kanyang paa. Hindi niya alam ang sasabihin dahil sa tuwing ibubuka niya ang bibig, pakiramdam niya, bumabalik siya sa nakaraan. Huminga siya ng malalim at napatingin sa kamay ng lalaki na humawak sa kanya. Tell me, what happened to our child? 3 taon na nakalipas. I was kidnapped. Nung araw na kinuha ako, yung araw na gusto kong sabihin sa'yo na buntis ako. Desperado na ako sabihin sa'yo ang lahat. Dahil alam ko yun na magiging rason ko para balikan mo ko. Pero, pinahirapan nila ako. At ang anak natin, Kevin. Napasinghap ang lalaki at di makapaniwala sa narinig. Nung nasunog yung kotse, nandun ako sa loob. Yakap ko yung tiyan ko. Pero hindi na umabot sa ospital ang bata, Kevin. Wala na siya. Wala na siya nung nagising ako. Umiyak na naman si Hazel. Hindi ko na protektahan yung anak natin. Ako lang mag-isa. Ang dami-dami nila. How will I survive? Napamura si Kevin at agad niyakap si Hazel na umiyak naman sa balikat niya. Sobrang sakit, Kevin. Sobrang sakit. Hindi mo alam na sobrang sakit. Shh, Hazel. Dapat sinabi mo agad sa akin. Alam ko magagalit ka, alam ko. Anak natin yun. Hindi ako kailanman magagalit dahil anak natin ang pinag-uusapan nating dalawa. Kaya rin ako sumama sa'yo para ipaghiganti yung anak ko. Anak natin. Kaya ako nagdesisyon na sumama dahil alam ko kung sino may gawa nito. Alam ko kung sino. Sino? Nagangat siya ng tingin at huminga siya ng malalim. Si Hailey. Kapatid mo? Bago ako mawala ng malay, nakita ko siya. Nakita ko siyang tumatawa na parang baliw kasama ang isang lalaki. Nagtagis ang panga ni Kevin at agad na pamura. Sinabi ni Hazel ang plano niya. Tahimik lang naman ito nakikinig sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag dahil naiintindihan nito ang gusto niya. I can't believe this. I'm sorry, Hazel. I'm so sorry. Kevin, no. Wala akong kwentang boyfriend. Wala akong kwentang ama. Huwag mong sabihin yan. You're the best boyfriend I've ever had. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit wala nang magagawa pa ang kanyang luha. Ang kailangan niya maghiganti. Ito na ebidensya na nakuha namin. Magmula na maaksidente kayo. Hanggang sa mga gamot at doktor na yung kapatid. Maging ang sindikato na konektado kay Miss Hailey.
Tinignan ni Hazel ang isang mahabang lamesa. Ang lahat ng ebidensya na nakuha nila naroon. Mula sa mga kagamitan na nakita namin sa mismong crime scene. Maging ang mga ebidensya sa sindikato nandito din. Napag-alaman namin na matagal nang may koneksyon si Miss Haley sa mga gangster at fraternity dahil nagkaroon siya ng nobyo doon. Ngayon, nag-usap ulit sila para sa planong sunugin ng kotse. Ayon na rin sa witness na mismong miyembro ng fraternity. Paliwanag ng investigador. Paano niya nagawa sa akin to? Saad ni Hazel at hinaplos ang bawat ebidensyang nakalagay sa isang plastic. Hindi lang yon. Dahil nasabi mo nga na may kakaiba kay Haley. Kumpirmado, may iniinom siyang gamot dahil sa sakit niya. Nagiging sakitin si Miss Haley. At yun ang dahilan kung bakit may record siya sa isang doktor na siyang tumutulong sa kanya para gumaling. Napalunok si Hazel at mas lalo umusbong ang galit na nararamdaman niya sa kapatid. Nahanap na namin ang lugar kung saan ang kotse mo. Ang ebidensya na yan ang nagpapatunay na ang kambal mo nga may gawa ng lahat ng to. Miss Hazel, lahat ng nandito sa lamesa pwede mong gawing instrumento para hulihin ang kapatid mo. Kagaya ng sabi mo, hustisya ang hinahanap mo. At ngayon na nasa atin ang ebidensya. At panatag na ang loob mo. You need to tell them the truth. Napatulala si Hazel pagkatapos siyang kausapin ng investigador. Huminga siya ng malalim at napatingin kay Kevin. Tumayo siya at yumakap sa lalaki na nagulat sa ginawa niya. Ano nangyari? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ba ako magsisimula. I want justice. Gusto ko siyang makalaya pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sinabi ko na, di ba? Ako nang bahala sa lahat. Hawak ko na ang kaso sa aksidente na nangyari 3 taon na nakalipas. Gusto ko rin ng hustisya para sa anak natin. Hindi ako papayag na hindi ko yun makukuha. Kevin, I have proof na ang kapatid ko ang mastermind ng lahat ng to. Nandyan na lahat ng ebidensya. At si Haley ang tinuturo nito. At ang huling alas ko na lang ay ang nobyo niya ngayon. Na leader ng sindikato. Gulat, galit at puot ang naramdaman ni Kevin. Nag-hire ka ng investigador? Yes. Yan ang plano ko simula nang tumapak ako dito. Ba't di ka nagsabi sa akin? Pulis ako, Hazel. Gusto kong bigyan ka ng oras para mag-heal sa pagkamatay ng anak natin. Alam ko nagdadalamhati ka rin. Gusto kong sabay natin bigyan ng hustisya ang anak natin, Hazel. Marami ako naging pagkukulang sa'yo noon. At ngayon, nandito na tayo. Nandito ka na ulit sa tabi ko. Hayaan mo ako maging mabuti para sa'yo. Kevin, wala kang kailangang ipag-alala. Matatag ako. Dahil nasa tabi kita. Laban natin tong dalawa para sa anak natin. Tumango si Kevin at hinaplos ang pisngi ng babae. I trust you, Hazel. Kevin, kailangan ko lang ng oras para tapusin lahat ng to. Hazel, ipangako mo sa akin na hindi ka ulit mawawala. Babantayan kita lagi. Ayoko na maulit yung nangyari. Miss na miss kita. Di ko kakayanin kapag nawala ka ulit sa akin. Tumitig si Hazel sa lalaki at aaminin niyang na-miss niya ito. Mas lalo niyang naintindihan kung bakit mahal na mahal niya si Kevin. I love you, Kevin. I love you too, Hazel. Ngumiti sila ng tipid sa isa't isa at tinignan ng ebidensya. Sabay nating ipanalo ang kaso para sa anak natin. Malalim na ang gabi at heto si Hazel ginagawa ang kanyang plano.
Sinundan niya ang kakambal sa isang madilim na lugar para iset up to at mahuli ng mga pulis. Nandito rin sa lugar ang mga magulang niya na walang alam sa kadahilanan kung ba't sila nandito. Nasa loob si Miss Hailey. Papasok na ako. Saad ni Hazel. Dahan-dahan ang paglalakad niya at nagtungo sa isang malaking warehouse kung saan pumasok ang kapatid. Hazel, mag-ingat ka please. Di mo naman ako pababayaan, di ba? Tumango si Kevin. Nang makapasok sila, agad niya nakita ang kapatid na nakaupo sa isang upuan. Nanliit ang kanyang mga mata na makita kung sinong kausap nito. Napasinghap siya nang makita ang nobyo ng kapatid na nakangiti at hinahalikan na likod ng palad ni Hailey. Nagawa na namin ang gusto mo. Susugod ang tao ko sa bahay ng kapatid mo. Anong gusto mong mangyari pagkatapos nun? Ngayon na nakabalik na si ate, gusto kong matikman niya ang galit ko. Hindi ko nga alam ba't pa siya bumalik eh. Wala naman na siyang babalikan. Wala na ang anak niya, wala na lahat sa kanya at isa pa palagi na lang siyang pinapansin nila mami at daddy. Malakas na singhal ni Hailey. Sigurado ka ba na buntis ang ate mo nung nangyari yun? Oo, buntis siya nun. Kaya nga gusto ko mawala silang pareho eh. Kasi kapag buhay sila, paano naman ako? Nasa na ang atensyon ng mga magulang ko na kay ate pa rin? Napalunok si Hazel habang nakikinig. At alam niyang naririnig ito ng mga magulang niya na nasa isang bahay kasama ang mga pulis. Kaya ngayon, gusto ko mawala ng tuluyan si ate Hazel. Nang sa ganun pwede na ako ulit maging masaya. Na hindi mangyayari, Hailey. Natigilan si Hailey nang makita siya at napatayo sa gulat. Naalerto ang mga kasama nila. Ngunit mabilis na lumabas si Kevin at ang mga tao nito habang hawak ang baril. Sa kamay ni Hazel, naroon ang ebidensya na nagpapatunay na isang baliw at kriminal ang kapatid niya. Ate? Iniangat ni Hazel ang ebidensya. Nasa akin na lahat ng ebidensya. Magmula na maaksidente ako, lalong-lalo na mamatay ang anak ko. Nasa kamay na rin ng mga pulis. Ang mga tao na inutusan niyo sugurin ng bahay ko. Anong ginagawa mo dito? Anong sinasabi mo? Ikaw? Ang mastermind sa lahat ng to. Ikaw na kapatid ko. Ikaw na pinasasalamatan ko naging kapatid kita. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin sa akin lahat ng to. Tumitig si Hailey sa kanya at kalaunan malakas itong tumawa. Hinampas-hampas pa ang lamesa sa gilid nito. Napaatras si Hazel. Dahil nakaramdam siya ng takot ngunit malakas ang loob niya. So you knew, huh? Alam mo na rin pala na ako ang mastermind. So how does it feel, ate? Na ikaw naman ngayon ang nawalan at hindi ako. Ba't mo ba ito ginagawa? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Namewang naman si Hailey at naging blanco ang mukha nito. Manhid ka ba talaga o sadyang bobo ka, ate Hazel? Hindi mo rin talaga alam ang naging kasalanan mo, no? Na ang pagtanggal ng karapatan ko bilang anak nila mami at daddy. Lahat ng atensyon nila nasa iyo. Hindi sa akin. Ikaw na ang magaling na anak, ikaw na ang responsabling anak, ikaw ang pinakamatalinong anak, lahat na. Hindi totoo yan, Hailey. Pantay ang pagmamahal ng mga magulang natin sa atin. Oh, come on. Talaga bang totoo yung sinasabi mo? Sa pagkakaalam ko, ikaw naman talaga ang sumira sa bonding nating dalawa. I used to envy you, ate. I used to do the things you do. Kasi gusto kong maging ikaw. Pero alam mo ang naisip ko? Burahin ka sa mundong to. Kasama ang anak ko, ganun ba? Hindi sumagot si Hailey. Kaya nagtagis ang panga ni Hazel. You're sick. Hailey, dinamay mo ang anak ko. Na walang kasalanan sa'yo. Na walang malay sa mundong to. Pinatay mo ako, Hailey. Pinatay mo ako ng sarili mong kapatid. Dahil kasalanan mo lahat ng to. Sigaw ni Hailey. Nilabas ito ang baril. No. Wala akong naging kasalanan sa'yo. Wala akong ibang ginawa kundi unahin ka at ang mga magulang natin. Now that you're sick,
Kahit pa paano naisip ko, baka pwede pa nating ayusin to for our parents. You wish? Hindi ako nagsisisi na pinatay kita, ate. Dahil magmula nang mawala ka, naging masaya ako. Naging malaya ako. Naging masaya ako sa piling ng mga magulang natin. Hailey! Umalingaw-ngaw ang boses ng kanilang ina. Mom? Anong ginagawa mo dito? Umiiyak ang matandang babae, maging ang matandang lalaki. Agad na kumilos si Kevin at nilabas ang barilan sa ganun maging alerto sila. I'm so sorry, anak. Please, huwag mong gawin ang bagay na ito. Please, anak, I'm sorry. Let me help you, please. Umuwi na tayo. Sumama ka sa amin. Mom, leave! Leave! Umiiyak na sigaw ni Hailey. Hindi ako aalis dito hanggat di ka sumasama sa amin. Tsaka na natin pag-usapan to. Please, 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 Hailey. Saad ng kanilang ina. Tinitigan ni Hazel ang kapatid na umiiyak. Nanlaki ang mata nila nang bitawan ni Hailey ang baril at umiiyak ito. Naging maamong pusa na lumapit sa kanilang ina. Ngunit mabilis ang pangyayari nang makuha ng nobyo nito ang baril at ninamaan ang kanilang ina sa braso. Mommy! Malakas na sigaw ni Hazel. Nagpaputok si Kevin at mabilis na hinuli ang sindikato. Kapag may nangyaring masama kay Mami Hailey, hindi kita mapapatawad. Ate, hindi. Tandaan mo yan. At kung meron akong bagay na gusto ngayon, yun na ipakulong ka. Mabilis silang umalis doon. Hawak na ng mga pulis ang sindikato. Agad silang sumakay ng kotse at mabilis nagtungo sa ospital. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Pang-ilang buntong hininga ang ginawa ni Hazel habang nakatingin sa kanyang inang nakatitig sa kanya. Nang malaman ng mga ito ang nangyari sa kanyang anak, panayang iyakan nila sa ospital. Mom, I lost my kid. Sa loob ng maraming taon ang tanging nasa isip ko lang, balikan si Hailey at ipakulong siya. Masakit din para sa akin to. Pero hustisya ang kailangan ko para sa anak ko. Kevin and I decided to file a case. Buo na ang desisyon ko. Alam ko nagkamali ako. Dahil pinakalat ko ang tungkol sa sakit niya. Sinira ko ang lahat sa kanya dahil galit ako. Naiintindihan ka namin, anak. Tinapik ng kanyang ama ang balikat niya. Wala akong magawa nun, Mom. Puro na lang ako iyak, tago. Panay lang ang hiling ko na sana maging maayos ako. Ngayon na alam ko na si Hailey ang may gawa. Gusto kong gawin ang tama para sa anak ko. Kahit di na para sa akin. I'm sorry, but you can't stop me from doing this. Napatangwang kanyang ina. Alam ko mahirap para sa iyo ang ganito. At alam ko rin na hindi madali ang proseso ng paghilom ng sugat mo. Pero kung ito makapagbibigay ng kapayapaan sa iyo, gawin mo kung anong gusto mo, anak. Sa sumunod na araw naging abala si Hazel sa pag-aasikaso ng kaso ni Hailey. Si Kevin na mismo ang humawak ng kaso at napag-isipan nilang dalhin sa isang mental facility ang kambal niya dahil sa biglaang paglala ng sakit ito. Lahat ng ebidensya nasa presinto na. Matatapos na rin to, Hazel. Pinapangako ko sa'yo. Di mo na kailangan mag-isip pa. Sana nga, maging maayos na, Kevin. Pagod na ako sa totoo lang. Kagaya na napag-usapan nila, umuwi sila sa lugar kung saan siya nanatili, kina Nanay Feli. Bumisita sila sa matanda. At sa isang puno doon ang alaala ni Hazel sa kanyang anak. Doon niya ito laging kinakausap. Doon niya dinala si Kevin at doon sila nagpahinga. Pagkatapos, sabay silang pumasok sa bahay at agad umupo sa sofa. Kevin, di pa rin ako makapaniwala. Ang hirap-hirap.
Ang hirap, Kevin. Ako rin. Ayoko maniwala na wala ang anak natin. Di ko alam kung tama na, Kevin. Nabigyan na natin siya ng hustisya. Yun ang mahalaga. Hindi man natin siya kasama. Alam ko pinapanood niya tayo. Tinitigan siya ng lalaki. Paano mo kinaya mag-isa, Hazel? You must be in pain and hurt. Kinaya ko. Dahil naniniwala ako may hustisya. Oo, mahirap. Pero kailangan ko magpakatatag. Dahil alam kong balang araw, bibigyan din ako ng pagkakataon na makabawi sa sarili ko. Na makapagluksa na maayos. Hinawakan ni Kevin ang kamay niya. We should start again. Di mo na kailangan sabihin yan. Paulit-ulit kung gusto magsimula kasama ka. I'm sorry for letting you go. Ilang beses, Hazel. Gusto kong lumuhod sa harapan mo dahil sa mga maling nagawa ko noon. Kundi lang sana. Huwag na nating sisihin ang sarili natin. We lost our child. We lost each other. Pero saan ba tayo ngayon? Nasa isa't isa pa rin at patuloy na pipiliin ang bawat isa. Mahal na mahal kita, Hazel. Ayaw ko na mawala ka sa akin. Niyakap nila ang isa't isa. Sa loob ng maraming taon, hindi niya akalain na magkakabalikan sila. Oh, mukhang maayos na kayong dalawa. Kapapasok lang ni Nanay Feli. Nay, namiss kita, iha, Diyos ko. Alam mo ba ang tatay mo hindi makapaghintay na makita ka? Opo. Nabigyan ko na rin po ng hustisya ang anak ko. Huwag po kayo mag-alala. Bibisita kami lagi dito. Humahanga ako sa iyo, anak. At naway maghilom na ang sugat sa puso mo. Sabay-sabay silang kumain at nagkwentuhan. Pagkatapos naman, muli sila nagtungo sa likod ng bahay at nagpahinga. Pagkatapos, humarap si Kevin kay Hazel. Let's get married. Magsimula tayo ulit bilang mag-asawa. Please. Nakangiting tumango ang babae. Of course, I will marry you. Years later, pinanood ni Hazel ang kanilang lalaking anak na naglalakad papunta sa kanila. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikita nila ang anak na naglalakad. Nanlalaki ang kanilang mga mata nang makarating sa kanila si Kyle na tumatawa. Babe, naglalakad yung anak natin. Oh, naglalakad na ang baby naming pogi. Ang galing-galing naman ng baby na yan. Napangiti naman si Kevin at hinalikan ng pisngi ng anak. Natawa silang pareho at agad na pumasok sa loob ng bahay nang marinig si Feli na tinatawag sila sa pagkain. Nagluto po kayo ng adobo? Oo, alam ko kasing paborito mo ito. At ang tagal na rin nagluto ako ng pagkain na gusto mo. Oh, salamat po, Nay. Namiss ko rin po ang luto mo. Sa nakalipas na taon, masaya ang buhay nila. Kinasal sila ni Kevin, nagkaroon ng isang anak na batang lalaki na ngayon napakakulit at masayahin. Ngayon, wala nang ibang hinihiling ang babae kundi kalmadong puso at masayang pamilya kasama si Kevin. Sa mga lumipas sa taon din, naging maayos sila ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na mawawala ang tampo ni Hazel sa kanyang kambal na ngayon nagpapagaling pa rin. Sa ilang taon na lumipas, nagkaroon sila ng bagong simula sa kanilang munting tahanan. Masaya na ang buhay ni Hazel. Maalaga ang kanyang asawa. At hindi kailanman nagkaroon ng problema si Hazel sa buhay. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng anak na ngayon ay abala sa laruan na kotse. Are you okay, love? Nilingon ni Hazel ang asawa at sumandal sa dibdib nito. Okay lang ako. Alam mo, sobra ako nagpapasalamat sa'yo. Dahil sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin.
binalikan mo pa rin ako at ngayon mag-asawa na tayo. Alam mo naman na kaya kong gawin lahat para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Dahil gusto ko magkaroon ng bagong buhay kasama ka. Hindi ko lang ma-imagine ang buhay ko kung wala ka, Kevin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Kaya salamat ha. Salamat. At bumalik ka sa buhay ko. Sa mga nakalipas na taon, nabalitaan niya na ang kapatid niya nasa ibang bansa at doon na tuluyang nagpagaling. Na hindi ito nagkaroon ng problema ng makulong ito. At dahil napagtanto ni Hailey ang ginawa nitong pagkakamali. Mommy! Nakangiting tawag ni Hazel. Nasaan ang aking apo? Tanong ni Helena. Kasama si Kevin, pinaliguan lang. Nakabalik na po pala kayo? Okay na siya, anak. Talagang gusto niya magpagaling. Saad nito na ang tinutukoy ay ang kapatid niya. At sinabi niya nakakausapin ka raw niya kung may pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Dahil yun ang unang pagkakataon na magkakausap silang dalawa kung sakali. At sana, sa paghaharap nila, maging maayos na ang pakiramdam niya. Napatili ang kanyang ina na makita ang apo at kinarga ito. Lumapit naman agad ang kanyang ama. Napaka-healthy naman na apo ko. Halatang naaalagaan na mabuti. Kahit on duty si Kevin, lagi niya kaming sinasamahan, no? Gusto niya na nga rin mag-day off na ilang araw eh. Dahil alam niyang babalik na ako sa kumpanya. Alam mo noon pa man, humahanga na kami dyan kay Kevin. Gusto namin na magkaroon ka ng buhay na gusto mo. Kaya nagpapasalamat ako na hindi niyo iniwan ang isa't isa. Napangiti si Hazel at napatingin sa kanyang asawa. Mahal na mahal ko po si Kevin, Dad, Mom. Di ko ata kaya mabuhay na wala siya. Mahinahong sabi ni Hazel. Nagtama ang paningin nila mag-asawa. Dahilan para maisip ni Hazel na kahit paano maswerte siya. Dahil nandyan ito. Na sa kabila ng gulo, pagtatampo at galit na meron siya sa mundo. Nandito si Kevin sa tabi niya. Dahil sa kabila ng sitwasyon nun, sa altar din sila dinala ng panahon. At isang masayang pamilya ang nabuo nila sa wakas. The end.